Tunay nga po na araw-araw ang ating Diyos na napakabuti ay walang ibang nais gawin kundi patuloy tayong pagpalain. At ito po ay unang ginagawa niya sa paraan ng espiritual na bagay sa pamamagitan po ng kanyang salita. Kaya ngayong araw na ito, hayaan niyo po na makapagbahagi ako ng ilang bagay mula sa salita ng Diyos upang patuloy na magbigay sa atin ng inspirasyon, kalakasan at katatagan sa mga hamon ng buhay patungo sa pagtatagumpay. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama ng Diyos na makapangyarihan, punong-puno ng pag-ibig at nag-uumapaw ang patuloy na magagandang plano sa aming buhay. Narito po kaming lumalapit sa iyo muli, Panginoon, upang humingi ng iyong kapahayagan mula sa iyong salita, O God, na tunay nga pong magagamit namin sa pang-araw-araw na pamumuhay upang sa gayon, O Diyos, sa pag-inam ng aming kalagayan, walang iba kaming luluwalhatiin kundi ikaw lamang. At para sa iyo lamang ang lahat ng kaluwalhatian ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang aking pong ibabahagi ngayon ay aking pinamagatang a sound mind. Isang maayos, malinis at payapang pag-iisip. Dahil nakikita po natin ngayon yung tensyon na nangyayari po sa gitnang silangan. Nariyan na po talaga yung sinasabi ng salita ng Diyos na mga dumarating na digmaan at kaguluhan sa mga huling panahon. Bagamat sa ating bansa po ay hindi pa gaanong nakakarating ang mga bagay na yan. Pero ang ating Panginoon ay sadya nga pong gusto tayong bigyan ng kapayapaan, ng kaayusan ng ating kaisipan araw-araw. At yan po ay nararanasan ng mga taong may tunay na koneksyon sa kanyang salita. Katulad na lamang po ng babasahin po natin ngayong umagang ito sa aklat po ng 2 Timoteo, kabanatang 1, talatang 7, sa King James Version. Ganito po sinasabi, "For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Sound mind. Yan po, yun yung ating tatalakayin ng kaunti, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at disiplina sa sarili. So kung titingnan po natin sa translation din po sa ating wika, yung sound mind, sa hulihan ng talata, dito po sinasabi rin na ang pagkakaroon ng isang maayos, payapa, or a sound mind na pag-iisip na po ay kakibat din po nito, yung pagkakaroon natin ng disiplina sa sarili. So ang mga tao, unang-unang punto po dito na sinasabi sa atin, ang taong may tunay na kapayapaan at maayos na takbo ng pag-iisip ay yung mga tinuturo ang madisiplina ang kanilang mga sarili. Kaya tumpak po yung ating ginagawa, pagsapit po ng alas 6 ng umaga, kung minsan ay medyo naantala ng kaunti, pero narito na po tayo sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos at marahil sa inyong personal devotion po, Alam niyo po, pag nagbabasa po talaga, ako po nararanasan ko talaga ang kapayapaan ng aking pag-iisip at nagiging panatag ang aking loob kung ako po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos, lalong-lalo na first thing in the morning. Sa umaga, ginagawa na po natin yan. So, okay, a sound mind refers to a state of mental and emotional well-being. Mental and emotional well-being. Hindi lang pag-iisip, yung damdamin din po natin. Dahil itong ating damdamin, sabi nga po sa Biblia, mandaraya ito. Kung hindi natin matututunan na mapagtagumpayan yung mga damdamin nating makasanlibutan, maramang yung desisyon po natin hindi magiging tama. Kaya nga sabi niya dito, well-being that is grounded on a person's relationship with God. So, sinasabi po dito, yung mga may tunay na personal na relasyon sa Panginoon, sila yung nagkakaroon talaga ng mapayapang pag-iisip or a sound mind na nais po nating ibahagi ngayon. Okay? So, ang mga tao daw na mga nagtataglay ng mapayapa, maayos, malinis na pag-iisip, ay yung mga taong nababago at handang magpabago ng kaisipan sa tulong po ng salita ng Diyos. Okay? Renewed mind, transformed by the power of God's Word and Holy Spirit. Yan po ang bumabago para sa ating isip, para magkaroon tayo ng kapayapaan. Kaya talagang dapat lang magbabad tayo ng salita ng Panginoon. Kaya sabi nga po sa Romans chapter 12 verse 2, "Huwag ninyong tularan ng mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip." So tingnan niyo po, kaya
napakahalaga ho talaga na mag-dwell tayo lagi sa presence ni God, reading His Word, praying unto Him, no? Manalangin, para magkaroon po tayo talaga ng kapayapaan. Minsan, dami mga bagay na bumabagabag sa atin, mga problemang pinansyal, ating kalusugan, po, yung ating mga relationship. Talaga minsan nagkakawindang-windang ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na ito. Pero alam nyo po, ang salita ng Diyos talagang magbigay sa atin ng kapangyarihan para magtagumpay laban po sa mga ito. Kaya yan po ang binibigay niya. So, how can you attain peace and calmness? No? Kailangan po natin magkaroon ng kapayapaan. Kapag nababagong isip natin, dito po talaga dumarating ang peace. Hindi tayo makakaasa magkakaroon tayo ng kapayapaan kung hindi natin ipapabago. Kaya alam niyo po, napakahalaga po na nakikinig tayo at handang magpaturo, handang buksan ang ating sarili kung ano tinuturo sa ating salita ng Diyos. Minsan ginagamit po yung mga ibang tao sa paligid natin, na po ang ating mga elders, ating mga leaders sa church, sa mga pastor, mga mahal nating kaibigan, mga nagmamalasakit sa ating, ginagamit po lahat ng Panginoon yan eh. Na po, basta po samahan sila ng banal na Espiritu, dapat po tayong makinig dahil po sa pamagitan nito. And personally, tayo po sa pagbabasa po natin, through the revelation of the Holy Spirit, magkakaroon po talaga tayo ng kapayapaan. Minsan marami pong taong hindi na makatulog, hindi na makakain ng maayos dahil talagang gulong-gulo ang isip. Alam niyo po, sabi nga, pangako na ito ng Panginoon sa atin, i-claim mo lang. He did not give us the power, no? He did not give us, sabi niya po dito, hindi niya tayo binigyan ng spirit of fear, but of power and of a sound mind. Kaya yan po yung, kaya yung pangalawa, magkakaroon tayo ng peace and calmness sa ating puso. Kung ang isip natin ay pinapabago natin sa Panginoon. At pangatlo, magkakaroon na tayo ng focus sa Panginoon. Kasi ang taong magulong isip, kaya yan ang gustong ayusin ng Panginoon sa atin. Dahil hindi tayo makapag-focus sa mga pinagagawa niya, sa mga visions, sa mga dreams na gusto niyang may sagawa natin kung magulo ang ating pag-iisip. So, we must focus on God. A sound mind is focused on God, prioritizing His thoughts, ways, and purposes. Prioritizing. Ano yung kailangan talaga unahin natin? Seek ye first His kingdom. Unahin natin kung ano yung mga bagay na sinabi ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Upang sa gayon ay mangyari na po yung kapayapaan na nais ng Diyos na maranasan natin. Kaya magkakaroon, ano magiging karakteristik nito? Darating na ngayon yung mga katangian at dito magkakaroon tayo ng clarity of thought. No, magiging malinaw sa atin yung ating mga pagpapasya, mga desisyon na ginagawa dahil nagtiwala tayo sa salita ng Diyos na ibinabahagi sa atin. Ano po? So nagkakaroon tayo ngayon ng emotional stability. Hindi na tayo madaling malungkot, hindi na tayo madaling magalit, hindi na tayo madaling mag-react ng hindi maganda sa mga dumarating sa atin. Para bang nagpapanik na tayo, talagang minsan sumasambulat na po yung mga negative na attitude natin. Dahil kapag meron tayong sound mind, ano po, yung pangako ng Diyos binigay sa atin, sa pamamagitan ng kanyang salita, may experience po natin emotional stability, nandiyan yung peace, joy, and contentment. Ayan, pag contented po tayo, pag peace tayo, kapayapaan, minsan wala kang pera, pero masaya ka. Kasi alam mong darating dahil alam mong tapat ang iyong Diyos. Amen. At panghuli po, syempre yung hope and confidence. Alam mo ngayon yung pag-asa mo hindi masisira. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Mga kapatid, talaga pong ang Biblia ay ginawa ng Diyos para matutunan natin lahat ng bagay na ito. No? At habang lumalago tayo sa karunungan at kaalaman patungkol sa ating Panginoon Jesucristo, mas lalo tayong nagkakaroon ng kapayapaan at kaisan sa ating mga pag-iisip. Kaya mga kapatid, ito po yung nais ng Diyos na ibigay sa atin ngayong umaga. Kung nais nyo po na maranasan ng ganitong bagay, simple po ang sikreto binigay ng Panginoon. Si Lord, daily in the morning, nagpe-pray na. Kaya tayo po lumapit sa pananalangin, sa pamagitan po ng pananalangin, tayo po ay dumulog sa Diyos. Kaya Ama, marami po salamat sa hapong ito. O maging sa araw na ito, Panginoon, na kami po ay nakapagtalakay ng mga salita mo na tunay nga magbibigay ng kapayapaan sa amin, maging sa aming kaisipan, Panginoon. Lord, marami pong circumstances, situation na pinagdaraanan kami, Panginoon. Pero Lord, nasa iyo po ang aming kapayapaan. Ikaw po ang aming place of refuge, Panginoon. A very present help, Lord. Hindi mo kami pababayaan, O God. Dahil, Lord, ngayon pa lang,
You did not give us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Kaya ang aming pag-iisip, Panginoon, we have the mind of Christ. At alam po namin, Lord, sa araw na ito at sa pagdarating pang araw, mas magiging mabuti ang kalagayan namin. Dahil patuloy mo kaming binibigyan ng maayos at matalinong pag-iisip para sa aming mga pagtatagumpay sa araw-araw. Ito po ang aming dinideklara, Panginoon, na may papurit pa salamat dahil ito itinugod mo na sa buhay ng bawat isa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. And God bless you po. Hanggang sa muling pagkakataon, ito po si Pastor Bong ng Dasmariñas Family, nagsasabi po ng Shalom.